Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryong maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing-dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng ikalima ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, akala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nila, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigin sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Sabi po ng isang manunulat, ang reaksyon mo sa bagay-bagay ay nakadepende kung paano mo ito titignan. Sabi niya, isipin mo na lang ang buhay mo, tinitignan mo sa isang telescope. At may dalawa siyang eyepiece. Yung isang eyepiece ay yung pangit ang makikita mo. Yung isang eyepiece naman, o yung pwede mong ilagay ang mata mo, ang makikita mo ay yung kagandahan. Ang sabi niya doon, kung saan na doon ang titignan mo, ay nasa iyo na yon. Mas gusto mo bang tignan yung pangit, yung masama, o mas gusto mong pansinin yung mabuti at kagandahan? Sa atin pong ebanghelyo, nagsabi ho si Jesus ng isang talinhaga.
At ang talinhaga niya ay tungkol sa mga manggagawa na kinausap niya ng isang may-ari ng ubasan. Yung isa, first shift. Umagang-umaga, sinabi sa kanila, trabaho kayo, bibigyan ko kayo ng ganitong sahod. Lumabas siya ng ikasyam, lumabas ulit siya ng tanghali, 3:00 ng hapon, at 5:00 ng hapon. Tapos nung ibinigay na ang sahod sa kanila, pare-pareho sila ng tinanggap. Yung mga nauna, paano nila tinignan yung sitwasyon? Kasi nung akala nila, mas malaki yung matatanggap nila, pero pagtingin nila, pare-pareho pala sila. Sila ay nagreklamo. Maganda nga yung isang translation, nagbulungan muna. Minsan di gano'n, pag may hindi magandang nangyari, may makikita ka magtutumpukan, tapos nagbubulong-bulungan. Pero lumapit sa kanila at nagreklamo. Paano na tinignan yung sitwasyon? Imbis na sana matuwa sila dahil doon sa mga pumunta sana nung 5:00 ng hapon, kaysa walang makain dahil walang sahod, meron silang natanggap. Sana natuwa na lang sila. Sana natuwa na lang sila sa biyayang tinanggap ng kasama nila. Sana kasama nila sila nagpasalamat. Pero ano ginawa? Tinignan ng masama. Minsan ba sa buhay natin, may mga pagkakataon tayo na ang kapwa natin ay tinitignan natin ng masama. Tinitignan natin yung pangit. At minsan sa isip natin, dahil tinitignan natin masama ang kapwa natin, gumagawa rin tayo ng sariling kwento natin ukol sa kapwa natin. Mga masasama at pangit na kwento. Pero, maganda makita sa ebanghelyo natin, dito ba talaga tayo tinatawag ng Panginoon? Kung tinatawag niya tayo sa pagbabago ng buhay, kung tinatawag niya tayo sa pagpapanibago ng sarili, pwede din nating makita ito bilang isang hamon at paanyaya sa atin. Kung paano natin tinitignan ang kapwa natin, sana hindi na masama ang pagtingin natin. Kundi ang nakikita natin ang kabutihan at kagandahan sa paligid natin. Parang mahirap kasama, no? Pag may isang taong lahat na lang ng pangit ang nakikita niya. Lagi na lang may reklamo. Lagi na lang may hindi magandang sasabihin. Di ba parang ang bigat kasama nun? Kahit sa napakaliit na bagay, laging meron siyang negative comment. Yun ang taong masama ang mata. Kasi sa pamamagitan ng mata natin, doon natin nakikita ang paligid natin. Hayaan natin na ang Diyos ay panibaguhin ang ating buhay. At hindi ba dito tayo tinatawag lagi ng Panginoon tungo sa pagbabago ng ating buhay? At paano natin tinitignan ang paligid natin? Paano natin tinitignan ang kapwa natin? Sa grasya ng Diyos ay kaya nating baguhin. Kaya natin baguhin mula sa pagtingin na puro masama at pangit. Pwede nating makita ang buhay biyaya. Sa ebanghelyo natin, sana natuwa na lang yung mga nauna sa biyaya na tinanggap ng mga nahuli sa kanila. Hindi na lang sana sila nainggit. Kasi minsan ang inggit, ang tinitignan natin, yung biyaya na tinanggap ng kapwa natin.
Ganoon naman ho ang inggit eh. Tinitignan natin yung biyaya ng kapwa natin. Hindi natin pinapansin yung biyayang tinanggap natin. Doon tayo sa kapwa nakatingin. Kaya titignan mo sa sarili mo, ay hindi ako binibless ni Lord. Sabihin mo, bakit? Tatanong mo sa sarili mo, bakit? Kasi siya ganito, siya ganyan, siya meron nito. Ba't ako wala? Ayan na. Inggit na ang pumapasok sa puso at isipan natin dahil tinitignan natin ang biyaya ng iba. Hindi na yung biyaya natin. Kaya maganda rin, no? Tignan mo kung paano ka pinagpapala din ng Diyos. Huwag yung kapitbahay mo. Ganun siya binibless ni Lord eh. Tignan mo, paano ka binibiyayaan ni Lord ngayon? At doon mo makikita na wala palang dahilan para mainggit. Dahil iba ang biyaya ng kapwa natin, iba ang biyayang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Hindi ba? Lahat tayo'y biniyayaan ng Diyos. Lahat tayo pinagkalooban, laging pinagkakalooban ng Diyos. Anong tinitignan mong biyaya? Sa kapwa mo o sa iyo? Ang pagtingin sa biyaya ng kapwa, nagdudulot ng inggit. Ang pagtingin sa biyaya ng Diyos sa buhay mo, nagdudulot ng pasasalamat. Alin ang gusto mong reaksyon? Inggit o pasasalamat? At sana talikuran natin yung inggit. Wala namang mabuting madudulot yan sa buhay natin. Sasama lang loob mo. Bibigat lang ang pakiramdam mo. Pero kung titignan natin paano tayo binibiyayaan ng Diyos, ang taong may pusong nagpapasalamat, magaan ang loob. Hindi ba? Magaan ang loob ng isang taong nagpapasalamat sa Diyos sa paggabay ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya alin doon ang nais mo? Inggit o pasasalamat? Simulan ito sa pagbago sa iyong paningin o ang tinitignan sa paligid mo. Hindi pangit ang titignan, kundi ang titignan ang biyaya ng Diyos. Hindi yung kulang ang papansinin, kundi ang titignan natin ang binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At matuwa tayo sa biyaya na tinatanggap din ng iba. Samahan natin yung mga taong kaibigan natin na tumanggap ng biyaya at matuwa tayo para sa kanila. Huwag natin silang kainggitan. Matuwa din tayo para sa kanila. Kasi pag may nakakaangat sa buhay, kasama ng paglago natin bilang Kristiyano, ay nai-inspire din tayo. Hindi natin kiniinggitan o parang tinitignan natin na bilang banta sa buhay natin. Sa katunayan, ganun pumapasok ko yung pagiging utak talangka natin, mga Pilipino. Naiinggit tayo sa biyaya ng iba o minsan natetreten tayo pag may biyaya ang ibang tao. Imbis na matreten o mainggit, magpasalamat o ma-inspire sa biyaya nila para tayo din ay patuloy na magpatuloy sa ating paglalakbay sa buhay. Di ba nakakatuwa minsan ang mga magbasa ng mga inspirational stories na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy sa ating buhay. Dalawa ang pwede nating tignan. Yung kulang at pangit o yung meron na biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kung saan ka titingin, nasa iyo na yon. Pero alam natin anong mararamdaman natin kung titingin tayo sa pangit
o sa mabuti. At sana piliin natin bilang Kristiyano ang pagtingin sa buhay ng mambiyaya, buhay ng pagkakaloob ng Diyos, nang sa gayon, hindi nainggit ang dumadaloy sa ating puso at isipan, kundi pasasalamat sa kabutihan ng Diyos parati. Pinagpapala lagi tayo ng Panginoon. Amen.